Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang pronouncement ng Pangulo tungkol sa kampanya ng ating gobyerno against sa mga smugglers and hoarders na nagpapahirap sa buhay ng mga Pilipino. Okay, yung banta o yung pangako niya sa SONA, smugglers and hoarders, your days are numbered. Okay, so sunod-sunod, siya na ang nagsabi na ang dahilan bakit tumataas ang presyo ng bigas dahil sa mga smugglers and hoarders. So ito, ang daming mga warehouses, bodega ng bigas, nire-raid, kinukonfiscate ang bigas. Ang problema, wala namang pangalan. So, sa wakas, ito, salamat Eudora, yung tagapadala sa akin, researcher ko. CNN News, ang title, napakaganda. Marcos names alleged rice smugglers, hoarders. So, ito ang hinihintay ko. And I believe, hinihintay nyo rin. So, tinignan ko ang news. May pangalan ba? Okay. So, dito, pag-ara ko, tinitignan ko mga pangalan, nako, ito, ang announcement kahapon, nag-distribute na naman siya ng smuggled rice sa Taguig City, kahapon ito. So, I was expecting may mga pangalan. Pagtingin ko dito sa news, wala. Ito, ang binanggit niya, tingnan nyo ha, I don't know kung matutuwa kayo. Ito ang mga nagpapahirap sa atin. Ito na yung announcement niya. San Pedro Warehouse, Blue Sakura Agri-Grain Corporation, FS Ostia Rice Mill, Gold Rice Mill. Yun. Apat na pangalan, kailang pangalan ba ng tao? Gold Rice Mill. Hindi naman FS Ostia Rice Mill, Blue Sakura Agri-Grain Corporation, San Pedro Warehouse. Hindi naman pangalan ng mga tao. Kung totoo nga kinasuhan sila, itong mga smugglers, San Pedro Warehouse ba ang kakasuhan? O yung nagme-may-ari ng smuggled rice? Kasi posible, ako ang may-ari ng San Pedro Warehouse. May nagrenta sa aking warehouse. Di ba posible yun? Tapos, dahil rinentahan niya, 1 year na nirentahan, ganun. O sige, parenta ko. So, linagyan niya ng bigas. Yung pala, yung bigas inilagay niya, smuggle. So, sino ang kakasuhan? Ako nga nagparenta o yung naglagay ng smuggled rice? Di ba? Pwedeng both. Kailang ang importante, sino yung importer? Sino yung bumili ng bigas? Sino yung nagpapasok ng bigas sa Pilipinas na kulang-kulang ang papeles? Di ba ganun? So, ano ba yung sabi ng sila, sabi niya, ito yung exact word ng presidente natin. Sila ay kasalukuyang haharap ng patong-patong na mga kaso dahil sa kanilang mga ginagawa. Sinong sila? Yung 4 na warehouse? Ang kakasuhan ng Bureau of Customs, yung warehouse. Kasi yun ang binanggit. Ano ba? Marcos again warned individuals and groups engaged in manipulating the supply and demand of agricultural products in the country. Yun lang. So, I don't know kung happy ba kayo itong pronouncement ng Pangulo, yung 4 lang na pangalan ng warehouse ang binanggit, Gold Rice Mill. Palagay ko itong Gold Rice Mill,
Parang ito ang nababanggit doon sa Bulacan warehouse. Yung kasama si Speaker Romualdez, may gold rush, rice mill, ganon, gold. Itong FS, yan, may FS din. FS Ostia Rice Mill, San Pedro, Blue Sakura. So, basta hindi na lang Bulacan ang nare-raid. Ng BUC, may other parts of Metro Manila, meron na. At yung yung Zamboanga, yung dinidistribute ngayon na smuggled rice ng Pangulo, galing yung sa Zamboanga. So, alin dito ang galing sa Zamboanga? San Pedro, Blue Sakura, Ostia, o Gold Rice Mill? Kulang ang So, I believe yung Pangulo, kulang na kulang. So, ito, analysis ko lang ito. Bakit hanggang ngayon, hindi mabanggit-banggit ang mismong pangalan o may-ari ng mga smuggled rice? Ano sa tingin nyo? Kayo muna. Kasi, kung may krimen, may kriminal. Malala ko si Senator Escudero, yun ang challenge niya eh. Name, sabi niya. Pangalanan nyo. Sino pa? Si Maharlika, ganun din. Bakit walang pangalan? Kung may krimen, mayroong kriminal. So, sino yung alleged criminal? Bakit ang customs hindi niya mapangalanan? Bakit ang Pangulo, na sa wakas nagbanggit na siya ng mga pangalan, kailang pangalan lang naman ng mga warehouses? There must be something tinatabunan. Akin lang ito. So may analysis is super lamya, super hina, hindi totohanan ang kampanya ng Pangulo o ang gobyerno versus itong mga may-ari ng itong mga smugglers orders. Tingin ko, itong mga smugglers and hoarders, tingin ko lang campaign contributors panahon sa eleksyon. I'm sorry, ko lang yun, haka-haka. Ngayon, dahil sila nag-donate, dahil may utang na loob, hindi full blast ang pagpatong sa kanila ng parusa kasi may utang na loob. Ganun lang yon ang aking tingin O kaya, meron itong mga smugglers and hoarders, merong malakas na godmother o godfather sa gobyerno. Dahil malakas sila sa gobyerno, lumalapit ngayon sila dito sa ninong at ninang. Ito namang ninong at ninang, bumubulong sa gobyerno, BOC ba? O sino dyan binubulungan? Pwede ba? Huwag. Ayun. Kaya, itong pag-announce ng pangalan ng warehouse, napipilitan lang ang Pangulo kasi yun po ang yun po ang hinaing ng taong bayan. Bakit hindi mapanganlan? They are now being pressured kasi yung ratings ng Pangulo, kasama ang Vice Pangulo, Senate President, Speaker of the House, Chief Justice, lahat lumagapak ng todo-todo dahil galit na ang taong bayan. Dahil sa sobrang mahalang bibilhin, lalo ng bigas, at ang dahilan, smuggling and hoarding. Tapos ang pressure ng iba't ibang grupo, names! Kasuhan nyo with pangalan! Tapos ito, nagbigay ang pangalan. Pangalan man lang ng warehouse. Ano po, Mr. President? Please, do not insult the intelligence of Filipinos. Mas, pa ang aming
ano ba? Hiling. Hiling ba yan o ano? Ang gusto ng taong bayan, pangalan ninyo. Bakit hindi kayo makapagbigay ng pangalan? Example, ang smuggled rice sa Zamboanga, ang pagmamayari, si Johnny Macanas. Di Johnny Macanas. Kinasuhan na. Nandun na sa piskalya. Complaint. Economic sabotage. Violation of Agricultural Smuggling Act of 2016. People of the Philippines. Hindi pa people. Basta. May file na ng complaint against kay Johnny Macanas, against kay Juan de la Cruz, against kay Pedro de los Reyes, example lang mga pangalan na, against kay ganito. Di ba mas maganda dahil specific na pangalan ang kinakasuhan, hindi yung pangalan ng, pwede ba yun? Pangalan ng warehouse ang kakasuhan sa I don't know. So, I'm sorry. Napakalamya ang gobyernong ito. Kaya nadidismaya ako ng todo. Nabudol po ako sa pagsuporta sa candidacy ng isang presidente na napaka-weak leader pala. Tama si Tatay Digong. Sayang, hindi ako nakinig kay Tatay Digong.